Mainit ang usapan sa video ni allegedly ang video na naka-blurred ni ni Congressman Pulong Duterte. Doon siya kilala. Siyempre, mga kababayan, akala ng mga bangagers, ito ay puntos sa kanila. Dahil nagano sila, may mga cover-up video na sila na inalabas na di umano si Congressman Pulong ay nanakit or nang-amba, 'di ba? Nang-amba, nakita niyo, napanood ko yung video pero blurred yung kanyang mukha. Okay? So if you compare, ano ba yung mas malupit na video na inilabas sa social media? Ang video ni Marcos Jr. na sumisinghot ng pulburon na authenticated, o itong video allegedly, okay, ni Congressman Pulong Duterte na parang ang tingin nila ay eto na yung parang magpapabagsak sa mga Duterte. Nagkamali ang mga bangag. Unang-una, okay, if you granting na ito kunwari ay totoo o hindi natin alam kung anong istorya nito. Hi, Ma'am Parvina, how are you? Hindi natin alam kung anong istorya, kung ito ay totoong video na gustong saktan ni Pulong, itong reklamador na ito, yung nagsabing may nag-file siya ng case. Then, bago siya mag-file ng case, na ikalat na sa social media. So actually, this is very bangag. Alright? So kung ito ay may katotohanan, if you compare sa kay Marcos Jr., ano ba dapat ang pinagtutunan ng pansin ng ninyo lahat, okay? Lalo na yung mga trolls dito o yung mga bangag na talagang kahit na hirap na sa buhay, nagtsatsaga sa bayad sa kanya ng mga bangag para makalamon lamang, yung mga walang dignidad. Now, if you compare sa pulburon video at sa Pulong video, mga kapalangga, mas pinag-uusapan itong video ni Marcos Jr. Unang-una, ito ay hindi blurred. Kitang-kita yung pagsinghot niya at ito ay authenticated. So ngayon, actually, bago tayo mag-vlog, ay may sinend sa atin na picture na interview ni Inday Sara at mismo, ganyan muna, in-acknowledge mismo ni Inday, ni Vice President Sara, na talagang tahasan niyang sinasabi ang authentication ng ating video. Tingnan mo, ha? Bibi, ano masabi mo sa problema ng droga? Lalo po yung malalap. Opo, ma'am. Yan ang sinabi ko, ma'am. Kapag ang ulo, lumulusat ng kamay at paa, lahat yan, magbubulat na silang respeto sa authority. Yan yung problema natin ngayon. Lahat ng tao. Wala na silang respeto sa authority. Kasi nga naman, ang PNP, pinapayagan ang mga pulis na magpulburon, na suminghot para maghaba ang kanilang yung oras nila sa pagtatrabaho. Oh. Kanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. Mga tulungan mo, Presidente natin. Well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya meron siyang video ng paggamit ng hindi nila ma-deny kasi authenticated. Tapos, Hindi nila ma-deny kasi authenticated. Hindi ma-deny ni Bangag. Kaya ang ginawa, panghaharas kay Roque, kay Harry, sa akin, kay Maharlika, at kinasuhan daw kami dyan ng inciting to sedition. Nakita nyo, baliktad na ang utak ng mga bangag. Yung mga tao, mga whistleblower na concerned like me, na dapat ay hindi kayo pinamumunuan ng Addictus Benedictus, ay kakasuhan ng inciting to sedition. Sabi nga ni Javrin Liz, yes, only in the Philippines. Dahil naglabas tayo ng katotohanan, pina-authenticate natin ng video, tayo pa ngayon ang kakasuhan. Kaya nga talagang dapat matapos na ang kadyutahan ng mga bangag. Tuloy natin sinabi ni Inday. ng isang senator candidate na mag-address. Last question. Yan na yan. So, hinamon siya, ayaw nyo paano nila kinounter yan. Yung ating pulburon video, naglabas sila ng picture, yung NBI, ang tenga daw, mga litsi, mga ganon-ganoon. Tapos tinakot ako noong 2024, last year,
Then now, tinatakot pa rin ako hanggang ngayon. Akala nila natatakot naman ako sa mga jutang ginimis nila na kesyo ipapa-Interpol, kesyo dadamputin na or mga ganon. Diba? Huwag kayong mag-alala. Sabi ko, na-report ko na lahat yung mga buwakan ng inang yan. So, grabe talaga ang sitwasyon ninyo ngayon. So, if you compare dun sa pulong and pulburon video, okay, malupit yung pulburon video dahil si Marcos Jr. ang may control ng pera ng bayan. Ang pamimigay ng pera na walang habas sa paggamit, okay, ng pera ninyo para ibayad sa mga voters para maipanalo ang mga malansang alyansa, di ba? O malansang mga bangag. Alright? Harap-harapan. At sila lahat ay may pananagutan sa batas sa paggamit ng ayuda, paggagamit ng pera, pamimigay. Nakita nyo si Kimbo, si Luistro, harap-harapan. At marami pang mga kongresista na binibigay mano-mano yung pera. During election, lumalabag sila sa batas, pero hindi sila nananagot dahil magkakasabwat lahat. Ngayon, ang mga jutang ginimis sa bangag na administrasyon. So dahil bagsak na sila, ngayon, naglabas sila ng pulong video na nakatakip ang mukha, naka-blurred. Hindi natin alam kung siya ba talaga yon, pero sinabi naman ni Congressman Pulong Duterte, ay matagal na yan. I'm not sure kung matagal na yung video, matagal na yung issue tungkol sa kanya at sinasabi niya, he's just waiting for the authentication ng video at yung advice sa kanya ng abogado na, wag muna pag-usapan yung mga yan. Siyempre, ika-counter nila yan. Di ba? Kung ano man yan. So, yun po ay ang ginagawa ngayon ng mga bangag dahil bayaran nga yung mga vloggers nila, yung mga vloggers nilang mga ngetpa, mga makyoho, mga dugyot, mga hampasoil, mga ganyan. So, malayong malayo sa anti-bangag vloggers, sa mga katulad ninyo, na talagang pinupuntiryan ng NBI. Ngayon, mga kababayan, I think mamaya natin pag-usapan yung sa vloggers, no? Ngayon, dahil talamak ang pulburon, ang illegal na pulburon, asin, ano man ang tawag natin dyan, mga kababayan, samut-sari ang aksidente. Slap soil, ayan, hampas. Yun ang iniisip kong word for Ma'am Raga, yeah, mga slap soil. So ngayon, mga palangga, recently, dyan sa EasyTex, Tarlac Expressway, right? Ang ibig sabihin yan, may na-aksidente, may namatay, 10, ang dami mga sugatan, may 2 taong batang gulang na namatay, both parents. At ngayon ay, orphan na siya. So nakakaawa, nakakalunos yung pangyayari. Although it's still under investigation, pero narinig nyo, di ba? Ang sabi doon, mga kababayan, sa balita ay nag-undergo sa breathalyzer test itong driver ng bus na kung saan sanhi ng pagkaroon ng ganong trahedya o ganong aksidente kaya ang daming nagbuwis ng buhay. Sabi ni Shing, yes, meron na namang aksidente sa NAIA. Ayun na nga, konektado ito sa pinag-uusapan natin. So magtataka ka, mga kababayan, ang sabi ng pulis, sabi ng PNP dyan, ay nag-breathalyzer test naman siya. At ang driver ay nagtanggi sa pulburon test. Ngayon mga kababayan, ang sinasabi karapatan daw ng driver. Rights niya na magtanggi siya. Can you believe that? Mga kababayan, may batas. May batas sa Pilipinas, Republic Act number 10586, Anti-Drunk and Drug Driving Law, na inoobliga ng mga otoridad, okay, na isailalim sa drug test ang sino mang driver na sangkot sa aksidente. Especially kung ito ay may mga involved na mga nagurgor. At dito sa case na to, 10 ang nagurgor, may bata, maraming sugatan. Pero ang question natin sa inyo, bakit hinayaan ng mga pulis yung nagsalta na PNP? I think, nandito, parinig natin dito. Bakit ayaw nila ipulburon test? Malalaman niyo kung bakit ayaw niya ipulburon test. Listen. Kinig ko niyang breathalyzer yung ulit. at negative naman po yung result.
Sir, any comment? Hindi daw siya magpapadrug test? Yung driver? Sa kanya po hindi daw po siya, hindi po siya pumayag po. So, on our part, ang concern po namin dito is we are looking on the criminal aspect of the... Okay, stop na ang kadyotahan itong pulis na ito. So, tumanggi ang driver na magpa-pulburon test o magpa-asin test. At ngayon, ang sinasabi ng pulis, ito naman ay parang walang kaugnayan, di ba? Ang pulburon kasi hindi naman daw ito ay pulburon operation or asin operation. So parang karapatan ng driver na siya ay huwag magpasailalim dito sa test na ito. Ngayon mga kababayan, kitang-kita na ito ay cover up para ma-justify nila na irespeto ang karapatan ng bawat tao na huwag magpa-pulburon test o magpa-asin test. Bakit? Kasi para ito ay aligned kay Bangag Jr. na huwag ninyong pilitin. Ito nga, ginagawa na nga namin. Itong driver, nirespeto namin ang kanyang karapatan na huwag magpasailalim sa pulburon test. So the same as magbigay kayo ng respeto kay Marcos Jr., kay Bangag Jr., na huwag nyo rin siya pilitin. Kasi presidente pa yan, pipilitin natin. Pero itong driver, hindi rin naman natin pinilit eh. Yan ang istorya niyan. Yan yung narrative na gustong palabasin ng mga bangag na ito. May hindi po pwede magtanggi. Kahit may mga abogado dito, mga kababayan, hindi ka pwedeng magtanggi. Dapat kinulong ba nila? Dapat yan, nahuli naman nila, di ba? Kulong lahat. Ay, kulong lahat, kinulong siya o hinuli siya. Ngayon, mga kababayan, mga palangga ko, so ito ngayon para masabi nila na sila ay pantay-pantay, na ang presidenteng Bangag, huwag niyong pilitin yan. Eh, ito nga driver, hindi namin pinipilit na magpapulburon test kasi karapatan niya yan. So, nasa tama silang landas daw. Nakita nyo, 10 na ang namatay. Dito natin matitignan kung ang driver ba ay under the influence of pulburon or asin. Right?